Sa isang maliit at masikip na barong-barong sa tabi ng tambakan ng basura, doon nakatira si Carl, kasama ang kanyang mga magulang. Kahit na puno ng hirap ang kanilang buhay, mahal na mahal ni Carl ang kanyang mga magulang. Tanging pamamasura ang kanilang ikinabubuhay. Naglilibot sila sa buong baryo, naghahanap ng anumang bagay na maaaring ibenta o kaya ay magamit sa kanilang pang-araw-araw. Ngunit para sa mga kapitbahay nila, ang ganitong trabaho ay ikinahihiya. Madalas, hindi sila tinitingnan ng may respeto ng mga tao sa paligid. Isang hapon, habang nagbubunot ng mga karton ng nanay ni Carl, nakita niya kung paano ito kinukutya ng mga kapitbahay. "Hoy Celia, di ka ba nahiya? Yan na lang ba ang buhay nyo?" Sigaw ng isang babae, si Aling Marites, na kilalang tsismosa sa kanilang lugar. "Araw-araw na lang. Puro basura ang dala mo rito." Nakatayo si Carl sa gilid, nakayuko at pilit na itinatago ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya maiwasang sumiklab ang damdamin tuwing naririnig niya ang mga masasakit na salitang binibitawan ng mga tao laban sa kanyang mga magulang. Lumapit siya sa nanay niya at binigkas ang mga salitang, "Nay, bakit nila tayo ginaganito? Hindi naman tayo gumagawa ng masama ah." Napabuntong hininga si Aling Celia at pinilit ngumiti sa anak. Kahit halatang nasasaktan din siya sa mga sinasabi ni Aling Marites. "Anak, ganito talaga ang buhay natin. Hindi lahat ng tao maiintindihan ang pinagdadaanan natin. Pero huwag kang mag-alala anak. Kahit ano pa ang sabihin nila, mahalaga sa akin na napapakain kita at nabibigyan ng maayos na tahanan. Kahit papaano." Nakaramdam si Carl ng lalong awa at hinagpis para sa kanyang ina. Naramdaman niyang napakalakas nito para makayanan ang mga pangungutya at panglalait ng ibang tao. Ngunit sa loob-loob niya, nananariwa ang sakit at pagdaramdam. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang trato sa kanila. Sa murang edad, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga ng lipunan sa kanila. At lalong nanumbalik ang kanyang lungkot at galit tuwing naiisip niyang walang ibang iniisip ang kanyang mga magulang kundi ang makaraos sila sa araw-araw. Habang minamasdan ni Carl ang nanay niya, muling nagbabalik sa pagmungkal ng mga karton at plastik, hindi niya mapigilang isipin kung paano kaya mababago ang kanilang buhay. Naisip niya, darating din ang araw na hindi na tayo mamaliitin ng mga tao. Ipaglalaban ko kayo, Nay. Sa isang malambot ngunit puno ng determinasyon na tinig, sinabi niya sa kanyang nanay, "Nay, balang araw, hindi na tayo mamumuhay ng ganito. Pangako ko po sa inyo, hindi ko kayo iiwan at gagawin ko ang lahat para hindi na kayo pagtawanan at hamakin ng mga tao." Ngumiti si Aling Celia, hinawakan ng kamay ng anak at marahang pinisil ito. "Salamat, anak. Laging tandaan, mas mahalaga ang puso kaysa sa anuman. Kahit gaano man kalupit ang mundo sa atin, basta andyan ka, kaya kong magpatuloy." Sa sandaling iyon, pinilit ni Carl na manatiling matatag. Alam niyang sa kabila ng mga pagsubok at pangungutya, kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga magulang. Kasabay ng luha ay ang pagtatanim ng pangarap na isang araw, hindi lang sila titingalain, kundi ipagmamalaki pa ng kanilang komunidad. Isang araw, habang si Carl ay pauwi mula sa paaralan, nakita niya ang kanyang tiyo Romy na kilala sa kanilang komunidad bilang isang tahimik at mabuting tao. Pumapasada ito ng padyak at kahit gaano kahirap ang trabaho nito, hindi ito nagrereklamo. Ngunit sa araw na iyon, tila ba nagbago ang mukha ni tiyo Romy. Halata ang kaba at takot sa kanyang mga mata habang pinapalibutan siya ng grupo ng mga lalaki sa may kanto ng kanilang kalye. Hindi mapigilan ni Carl na makalapit at magmasid. Sinubukan niyang intindihin ang sitwasyon mula sa malayo. "Tiyo Romy, paano mo babayaran ang utang mo? Wala ka nang binibigay sa amin kahit sentimo." Sigaw ng isang lalaki na may masungit na tingin. "Kung hindi ka magbabayad, kami na ang mag-aayos ng padyak mo. Baka masira lang ang ginagamit mo kung ganito ka." Nagulat si Carl.
Alam niyang matagal nang may maliit na utang si Tio Romy, ngunit hindi niya inaakalang aabot ito sa ganitong punto. Walang magawa ang kanyang tiyuhin kundi manahimik at yumuko. Halatang pinipilit na hindi manginig sa harap ng mga nananakot. Pasensya na po, pinag-uipunan ko pa po eh. Garalgal na sabi ni Tio Romy, halos pabulong sa hiya at takot. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyuhin, lalo lamang lumalaki ang awa ni Carl. Gustuhin man niyang sumigaw at ipagtanggol ang tiyuhin, alam niyang wala siyang magagawa. Bata lamang siya at walang kapangyarihan o kahit lakas upang tumayo para sa tiyuhin sa ganitong sitwasyon. Tiyo, bulong ni Carlo sa kanyang sarili habang mahigpit na nakatago sa gilid ng isang pader. Bakit po kailangan magdusa kayo ng ganito? Napapakit siya at sa murang isip niya, hindi niya lubos na matanggap ang kawalang katarungan sa nangyayari. Bakit ganito ang trato ng mga tao sa mga mahihirap? Kung may tao lamang na may kapangyarihan o kaalaman na pwedeng magtanggol sa kanila, hindi sana mauuwi sa ganitong kahihiyan ang kanyang tiyuhin. Pagkaalis ng mga lalaki, mabilis na lumapit si Carl sa tiyuhin at tinanong ito. Tiyo, bakit po nila kayo ginaganito? Bakit hindi po kayo lumaban sa kanila? Malungkot nang umiti si Tio Romy at hinaplos ang ulo ni Carl. Anak, mahirap ang buhay. Kung tayo ay wala sa taas o walang kapangyarihan, minsan, kailangan nating magtiis. Hindi kasi natin kaya makapaglaban sa kanila dahil mas malakas at may pera sila. Ngunit sana, intindihin mo na ang ginagawa ko ay para sa pamilya ko. Sa mga salitang iyon, parang may nagumapaw na damdamin sa puso ni Carl. Alam niyang mahal ng kanyang tiyuhin ang kanyang pamilya at ginagawa nito ang lahat para mabuhay ang mga ito. Ngunit hindi niya kayang tanggapin na ang mga taong minamahal niya ay kinakailangang dumanas ng ganoong klase ng pag-aapi. Habang nakatitig sa kanyang tiyuhin, may tumubo sa kanyang puso. Isang pangarap na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit alam niyang gagawin niya ang lahat upang magkatotoo. Palang araw, Tiyo. Bulong niya habang iniisip ang pangarap na nagsisimulang mabuo. Hindi na kayo kailangang magdusa ng ganito. Ipaglalaban ko kayo at ang lahat ng tulad ninyo. Isang umaga sa eskwelahan, habang abala ang mga kaklase ni Carl sa kanya-kanyang laro at kwentuhan bago magsimula ang klase, nanatili siyang tahimik sa kanyang upuan. Halatang malalim ang kanyang iniisip at hindi mapakali. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa kanyang Tio Romy noong nakaraang araw. Labis siyang naapektuhan ng nakita at ngayon ay mas malinaw sa kanya na gusto niyang gawin ang lahat para matulungan ang mga tulad ng kanyang tiyuhin. Napansin ito ng kanyang guro, si Ma'am Lina, isang mabait at mapagmalasakit na teacher na laging handang makinig sa kanyang mga estudyante. Lumapit siya kay Carl at umupo sa bakanting upuan sa tabi nito. Carl, anak, may problema ba? Parang malalim ang iniisip mo ha. Nag-angat ng tingin si Carl at nakita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang guro. Nagdalawang isip siya saglit, ngunit sa wakas ay nagdesisyon siya na magbukas ng saloobin. Ma'am, nagumpisa siya ng may halong kaba. Nakikita ko po kasi, yung mga magulang ko po, pati na rin po yung tiyuhin ko, pinagmamalupitan ng mga tao. Kahit wala naman po silang ginagawang masama, nilalait po sila kasi mahirap lang kami. Hindi po sila lumalaban kasi takot po sila. Puno ng awa si Ma'am Lina habang nakikinig. Ang hirap siguro ng nararamdaman mo, Carl. Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan ang mga nangyayaring to. Napatingin si Carl sa kanyang guro, ang mga matay punong-puno ng katanungan. Ma'am, may paraan po ba para matulungan ko sila? Para hindi na po sila ganunin ng mga tao? Napangiti si Ma'am Lina, humugot ng malalim na hininga at sinabing, Carl, may mga taong tinatawag na abogado. Sila ang mga nagtatanggol sa mga naaapi at nagbibigay ng hustisya sa mga walang kalaban-laban. Ginagamit nila ang batas para ipagtanggol ang mga inosenteng tao at tiyaking patas ang trato ng lipunan sa lahat, maging mahirap man o mayaman.
Tumigil si Carl, parang may nagliwanag sa kanyang isipan. Abogado po? So, ibig sabihin po, kung magiging abogado po ako, pwede ko po silang ipagtanggol? Ngumiti si Ma'am Lina at tumango. Nakikita ang ningning sa mata ng bata. Oo, Carl. Ang isang abogado ay may kakayahang tulungan ang mga nangangailangan at bigyan ng boses ang mga tulad ng pamilya mo. Pero, alam mo, hindi madali ang pagiging abogado. Kailangan magsikap at mag-aral ng mabuti. Ngunit kung may pangarap ka at handa ka magtrabaho para dito, walang imposible. Sa pagkakataong iyon, para bang biglang nagkaroon ng direksyon ang bawat salitang sinabi ni Carl sa kanyang sarili. Gusto niyang maging isang abogado, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga magulang at tiyuhin, at para sa lahat ng tulad nila na tila walang boses sa lipunan. Balang araw po, ma'am. Sambit niya na may kasamang pag-asa. Magiging abogado po ako. Para po sa kanila, para hindi na po nila maranasan ang ganito. Niyakap siya ni Ma'am Lina at tinapik ang kanyang balikat. At naniniwala akong kaya mong gawin yan, Carl. Nandito lang ako para suportahan ka sa pangarap mo. Mula sa sandaling iyon, malinaw na ang landas na tatahakin ni Carl. Gusto niyang maging abogado. Ang abogado ng kanyang pamilya at ng lahat ng mga taong api at ng walang laban. Makalipas ang ilang araw, matapos ang pag-uusap nila ni Ma'am Lina, isang gabi ay nakaupo si Carl sa kanilang maliit na sala. Nanonood ng telebisyon habang hinihintay ang kanyang mga magulang na kararating lang mula sa pamamasura. Pagod na pagod ang mga ito, ngunit ngumiti pa rin sa anak at naupo saglit upang makapagpahinga. Habang sila ay nagpapahinga, nagsimulang magpalabas ng isang programa sa telebisyon na tumutok sa buhay ng mga abogadong naglilingkod para sa mga mahihirap na komunidad. Nakaupo si Carl at hindi na napigil ang kanyang mga mata sa pagkakatutok sa palabas. Pinakita rito kung paano nakikipaglaban ng mga abogado upang matulungan ng mga taong wala ng iba pang mapuntahan o makapitan. Isa sa mga kwento ang tumuon sa isang pamilya na walang pera. Ngunit sa tulong ng abogado ay nagkaroon ng pag-asa at hustisya. Habang pinapanood niya ito, lumapit sa kanya ang kanyang ama at naupo sa tabi niya. Anak, mukhang tutok na tutok ka sa pinapanood mo ah. Sabi nito habang napapailing sa anak. Opo tatay, kasi gusto ko pong maging abogado balang araw. Sagot ni Carl nang may pag-aalab ang boses. Nagulat ang kanyang ama at halatang hindi inaasahan ang narinig. Abogado? Bakit naman anak? Ang hirap ng buhay natin. Saan tayo kukuha ng perang pag-aaral mo? Pinilit ni Carl na umiti kahit alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang ama. Tay, kasi po gusto ko pong tulungan kayo. Si nanay at si Tio Romy. Ayoko na pong makitang may naaapi na hindi po lumalaban. Gusto ko po maging abogado para hindi na po kayo umakin at apihin ng mga tao. Napuno ng luha ang mga mata ng kanyang ama, ngunit sinubukan niyang magpigil. Hinaplos niya ang balikat ng anak at tinignan ito ng buong pagmamalaki. Anak, hindi namin akalain na ganito ang pangarap mo. Pero kung yan ang gusto mo, kahit gaano kahirap, susuportahan ka namin ng nanay mo. Habang nagpapatuloy ang palabas, mas lalo pang nagningning ang pangarap ni Carl. Nakita niya kung paano nakatulong ang mga abogadong ito sa mga taong walang kakayahan. At dito mas tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang magiging mahirap ang daan patungo sa pangarap niya, ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya ang inspirasyon at pag-asa sa bawat kwento ng tagumpay at hustisya sa programang iyon. Sa gabing iyon, bago matulog, pinangako ni Carl sa sarili, hindi ko hayaan na habang buhay tayo magiging mahina. Lalaban ako at magiging abogado ako para sa inyong lahat. Sa bawat bulong ng pangakong iyon, alam niyang handa siyang magsakripisyo, magsikap, at gawin ang lahat para matupad ang pangarap na tulungan at ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay. Makalipas ang ilang linggo, mula nang manood ng programang iyon, lumakas ang loob ni Carl na ibahagi ang kanyang pangarap sa kanyang ina.
Isang gabi, habang nag-aayos ng mga pinag-ipunang karton at plastik ang kanyang nanay sa kanilang barong-barong, lumapit siya dito at tahimik na umupo sa tabi. "Nay," mahina niyang sabi, sabay tingin sa ina. Napalingon si Aling Silya sa anak at ngumiti. "Oh, bakit anak? May gusto ka bang sabihin?" Tanong niya, bakas ang pag-aalala at pagmamahal sa boses. Naghanda si Carl ng sasabihin, bahagyang kinakabahan, ngunit puno ng determinasyon. "Nay, gusto ko pong maging abogado." Napatigil si Aling Silya sa ginagawa at tinitigan ng anak. Halatang nagulat siya, ngunit agad na napalitan ito ng ngiti. "Anak, napakalaki ng pangarap mo." Sabi niya, sabay hawak sa kamay ng anak. "Bakit mo ba naisipan ng pagiging abogado?" Muling inisip ni Carl ang mga dahilan. Sa bawat alaala ng pagkapahiya at sakit na dinaranas ng kanyang pamilya, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang layunin. "Nay, gusto ko pong matulungan kayo ni tatay, pati na rin po si Tio Romy. Ayoko pong may nakikitang naapi at walang ginagawa. Gusto ko pong ipagtanggol kayo at ang mga katulad ninyo." Halos hindi mapigilan ni Aling Silya ang pagtulo ng luha. Ni minsan, hindi niya inisip na ganito ang magiging pangarap ng kanyang anak. Isang pangarap na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanila. Alam niyang mahirap abutin ang pangarap na iyon, lalo pa at hindi nila alam kung paano ito susuportahan. Ngunit sa tingin niya, ang lakas ng loob at determinasyon ng kanyang anak ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong pag-asa. "Anak, alam kong mahirap yan, lalo na at wala tayong pera. Pero kung yan ang talagang gusto mo at gagawin mo ito para sa kabutihan, susuportehan kita, ano pa ang mangyari." Sabi ni Aling Silya habang pinipigilan ang pag-iyak. Niyakap ni Carl ang ina, dama ang pagmamahal at pagtanggap nito sa kanyang pangarap. Mula sa gabing iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban na tatahakin niya. Sa simpleng yakap ng ina, nakaramdam siya ng lakas at kumpiyansa na kaya niyang tuparin ang pangarap, gaano man kahirap ang magiging daan. "Salamat po, Nay. Ipinapangako ko po, mag-aaral akong mabuti. Hindi ko po kayo bibiguin." Sambit niya nang may kasamang ngiti, sabay pawi ng mga luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Mula sa sandaling iyon, alam ng mag-ina na sa kabila ng kanilang kasalatan, may pag-asa pa rin, at ang kanilang pamilya ay isang hakbang na mas malapit sa katuparan ng kanilang pangarap. Simula nang ipahayag ni Carl ang kanyang pangarap, nagbago ang kanyang pananaw sa pag-aaral. Tuwing may pagkakataon, nagbabasa siya ng mas maraming libro, nakikinig ng mabuti sa bawat leksyon at tinatanong ang kanyang mga guro tungkol sa mga aralin. Hindi lamang basta siya nakikinig, sinisigurado niyang nauunawaan niya ang bawat detalye, sapagkat alam niyang bawat kaalaman ay isang hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Minsan, habang nasa klase, nagtuturo ang kanilang guro ng tungkol sa batas at pamahalaan. Nagliwanag ang mga mata ni Carl sa bawat salitang sinasabi ng guro tungkol sa hustisya, karapatan, at kung paano ito pinangangalagaan ng batas. May mga kaklase siyang natutulog na o kaya'y abala sa kung ano-anong bagay. Ngunit si Carl, ang kanyang tingin ay nakatuon sa guro. Tila ba sinisip-sip ang bawat salita. Pagkatapos ng klase, nagmadali siyang lumapit sa guro. "Ma'am Lina, gusto ko pa pong malaman ang tungkol sa mga abogado. Ano po kaya ang kailangan kong gawin para maging isa po ako sa kanila?" Napangiti si Ma'am Lina sa kanya, natuwa sa masidhing determinasyon ng bata. "Carl, napakasipag mo sa pag-aaral at kitang-kita ko ang pagsisikap mo. Kung gusto mong maging abogado, kailangan mo magpatuloy sa kasipagan at tiyaga. Kailangan maging mahusay ka sa mga asignaturang magpapalakas sa iyong kakayahan sa pagsasalita, pagsusulat at pangangatwiran. Kailangan din ng matatag na kalooban at disiplina." Tumango si Carl at tila isang sundalo na tinanggap ang utos ng isang general. "Gagawin ko po ang lahat, ma'am. Gusto ko pong makatulong sa mga tao." Sa mga susunod na linggo, mas lalo pang nagpakitang gila si Carl sa klase.
Masigasig niyang ginagawa ang bawat takdang aralin, maagang pumapasok at hindi umiiwas sa kahit anong hamon sa pag-aaral. Ang kanyang mga guro ay namangha sa biglang pagbabago ng kanyang pag-uugali at nakita nila ang dedikasyon sa bawat gawain na inaasahan ni Carl. Sa tuwing napapagod siya o nanghihina, iniisip lamang niya ang kanyang mga magulang at si Tio Romy at ang bawat hirap na kanilang pinagdaanan. Sila ang kanyang inspirasyon at alam niyang kailangan niyang magsikap hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanilang lahat. Sa bawat pagbanggit ng mga salitang hustisya at ng karapatan sa kanyang mga aralin, mas lalo niyang naiintindihan ang kanyang layunin. Dumating ang panahon na si Carl ay naging paborito ng kanyang mga guro dahil sa kanyang kasipagan at dedikasyon. Nakikita nilang hindi lamang ito basta pangarap, kundi isang tunay na paninindigan na hinubog ng hirap ng kanyang buhay. Alam nila na nasarap nila ang isang bata na hindi sumusuko at may layuning magbigay ng liwanag sa kanyang komunidad. Habang patuloy sa pagsusumikap si Carl, unti-unti niyang naramdaman ang mga pagsubok na dala ng kanyang pangarap. Sa murang edad, natutunan niyang magtimpi at magsakripisyo. Hindi madali ang kanyang landas, lalo na at alam niyang hindi niya kayang suportahan ng kanyang pamilya ang mataas na gustusin sa edukasyon. Maraming beses na pinagdudahan siya ng mga taong nasa paligid nila at may ilang nagsasabi na imposible niyang maabot ang pangarap niya dahil sa hirap ng kanilang buhay. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, nakasalubong niya ang ilang kaklase na kilalang mayayaman at minsan nang nanlait sa kanya. Narinig niya ang bulungan ng mga ito. Ano kayang pinapangarap pa ni Carl? Hindi naman siya makakaabot sa kolehiyo. Ang hirap-hirap nila. Sabi ng isa, sabay tawanan ng grupo. Bagamat masakit sa kanya ang mga salitang iyon, pinilit ni Carl na huwag magpadaig sa galit o lungkot. Alam niyang ang mga ito ay hindi nauunawaan ng kanyang pangarap at hindi rin nila lubos na alam ang kanyang determinasyon. Habang naglalakad siya pa uwi, iniisip niya ang bawat salitang sinabi ni Ma'am Lina, ang bawat pangako sa kanyang mga magulang at ang inspirasyong nakukuha niya mula sa kanila. Sa kabila ng lahat, mas tumibay ang kanyang loob. Sa bawat pagsubok, sa bawat pang-aalipusta, nararamdaman niyang lalong tumitindi ang kanyang pagnanais na patunayan ang kanyang sarili. Hindi lamang para sa kanyang sariling dangal, kundi para sa kanyang pamilya. Minsan, dumadating siya sa puntong nararamdaman niyang halos hindi na siya makahinga sa bigat ng mga hamon. Ngunit sa bawat pagod, ipinapaalala niya sa sarili na ang lahat ng ito ay bahagi ng daang tatahakin niya patungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Kapag hindi niya kayang bumili ng mga materyales o libro para sa mga takdang aralin, hinahanap niya ang mga ito sa kanilang maliit na silid-aklatan sa paaralan. Nagbabasa ng may kislap sa mga mata, alam niya ang bawat bagong kaalaman ay tulong patungo sa kanyang minimithi. Sa isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina nang mapansin ang bigat sa kanyang mga mata. Anak, alam kong napakahirap ng pinagdaraanan mo. Pero tandaan mo, kahit ano ba ang mangyari, nandito kami ni tatay mo para sa iyo. Kahit hindi namin kayang ibigay ang lahat, suportado ka namin sa pangarap mo. Sabi ni Aling Celia habang niyayakap siya. Hinawakan ni Carl ang kamay ng ina at pinilit ng umiti. Nay, wag po kayong mag-alala. Pangako po, kahit gaano kahirap, hindi ako susuko. Para po sa inyo at sa pangarap nating lahat. Sa gabing iyon, habang nakahiga, naramdaman ni Carl na hindi hadlang ang hirap para sa mga taong may matibay na paninindigan. Batid niya ang pagsubok na kakaharapin pa. Ngunit sa kabila ng mga ito, buo ang kanyang loob na magpatuloy at magtiyaga. Sapagkat alam niyang ang bawat pagsubok ay hakbang papalapit sa katuparan ng kanyang pangarap na maging isang abogado. Habang patuloy na umuusad sa pag-aaral si Carl, mas nagiging malinaw sa kanya ang mga hamong kanyang kakaharapin upang maging abogado. Alam niya na ang pagpasok sa kolehiyo, lalo na sa kursong pag-aaboga siya, ay hindi magiging madali at tiyak na may kamahalan. Gayunpaman, hindi siya natinag. Sa halip, sinumulan niyang hanapin ang mga paraan upang maisakatuparan ng kanyang pangarap. Isang araw, pagkatapos ng klase,
Nagtungo si Carl sa opisina ng kanyang guro, si Ma'am Lina, na nagbigay sa kanya ng direksyon patungo sa kanyang pangarap. Agad niyang ibinahagi ang kanyang iniisip. Ma'am, gusto ko po sanang malaman kung may mga scholarship na pwedeng makatulong sa akin para makapagpatuloy ng pag-aaral. Alam ko pong mahirap pero gusto ko pong magsikap eh. At sana makahanap ng mga oportunidad na makakatulong sa akin. Malumanay na sabi ni Carl. Ngumiti si Ma'am Lina, proud na proud sa kanyang estudyanteng masigasig at may pangarap na hindi natitinag ng hirap. Carl, ang determinasyon mo ang magdadala sa iyo sa malayo. Maraming scholarship na maaaring makatulong sa mga estudyanteng katulad mo. Lalo na at masipag at matyaga ka. Kailangan mo lang magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa pag-aaral mo at mag-ipon ng mga parangal at rekomendasyon mula sa mga guro. Nagningning ang mata ni Carl sa narinig. Ma'am, gagawin ko po ang lahat. Mag-aaral pa po ako ng mas mabuti para magkaroon po ako ng mga parangal at mabigyan ng magandang rekomendasyon. Salamat po sa tulong ninyo. Simula noon, lalo pang pinaghusayan ni Carl ang bawat gawain sa eskwela. Sa bawat pagkakataon, kinukuha niya ang mga takdang aralin at proyekto ng buong puso. Sinisigurado niyang maayos at mahigpit sa kalidad. Hindi lamang siya nakatutok sa akademikong aspeto, sinusubukan din niyang sumali sa mga debate at pagsulat ng mga sanaysay upang sanayin ang kanyang kakayahan sa pangangatwiran at komunikasyon. Mga kasanayang mahalaga para sa isang abogado. Minsan, nakatanggap siya ng papuri mula sa isang guro sa Ingles dahil sa kanyang husay sa pagsulat ng sanaysay. Carl, napakahusay ng pagsusuri mo sa paksa. Malayo ang mararating mo kung magpapatuloy ka sa ganitong kasipagan. Sabi ng guro at dahil dito, nadagdagan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa bawat papuring natatanggap, mas lalo siyang ginaganahan na tuparin ang kanyang pangarap. Alam niyang bawat parangal at rekomendasyong makakamit niya ay magbibigay sa kanya ng mas mataas na tsansang makapasok sa mga scholarship na makakatulong sa kanyang edukasyon. Gabi-gabi, bago matulog, pinapasalamatan niya ang kanyang mga guro at magulang sa kanilang suporta at ipinapangako sa sarili na hindi siya titigil hanggang sa maabot niya ang kanyang mithiin. Sa paglipas ng mga taon, walang kapaguran si Carl sa kanyang pagsisikap. Bawat taon, siya ay kabilang sa mga nangungunang mag-aaral sa kanilang paaralan at ang kanyang pangalan ay palaging binabanggit sa mga seremonya ng parangal. Lahat ng kanyang guro at kaklase ay namangha sa kanyang pagpupursige at dedikasyon. Hindi lamang siya nagpapakita ng husay sa akademiko, kundi pati na rin sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos sa high school. Sa maliit at payak na entablado ng kanilang paaralan, suot ni Carl ang kanyang uniform at isang simpleng medalya na sumisimbolo sa kanyang mga nagawa. Sa kabila ng kawalan ng marangyang handaan, ramdam ng lahat ng kasiyahan at pagmamalaki para kay Carl. Ang kanyang mga magulang na nakatayo sa gilid ng entablado ay hindi maitago ang kanilang tuwa at luha sa kanilang anak na umabot sa ganitong tagumpay. Tumayo si Carl sa harap ng kanyang mga guro, kaklase at mga magulang. Nakaramdam siya ng lungkot at saya, sapagkat alam niya na isa na namang yugto ng buhay niya ang nalampasan at mas lalo siyang nalalapit sa kanyang pangarap. Nagbigay siya ng maikling talumpati, puno ng pasasalamat at pangarap. Sa inyong lahat, sa aking mga guro, mga magulang at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawang abutin ang mga natamo ko ngayon. Ang mga pagsubok na pinagdaraanan ko at ng mga pamilya ko ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy at mangarap. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Lalaban po ako at itutuloy ang aking pangarap na maging isang abogado para sa mga tulad natin. Matapos ang talumpati, nagpalakpakan ng mga tao. Ang kanyang mga magulang na hindi na napigilan ng kanilang emosyon ay yumakap sa kanya na mahigpit, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Naramdaman ni Carl ang lakas ng suporta ng mga magulang niya at sa sandaling iyon, naramdaman niyang handa siyang harapin ang mas malalaking hamon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng kanyang guro na si Ma'am Lina.
at binigyan siya ng isang sobre. Nagulat si Carl at agad na nagtanong, "Ma'am, ano po to?" Ngumiti si Ma'am Lina. Isa itong liham ng rekomendasyon para sa isang scholarship program na tumutulong sa mga estudyanteng nais maging abogado. Isa itong patunay na lahat ng pagsisikap at tagumpay mo, Carl. Alam kong nararapat kang makatanggap nito. Hindi makapaniwala si Carl sa narinig. Halos hindi niya mapigil ang tuwa at pasasalamat. "Ma'am, maraming salamat po. Ang laki po nung naitulong niyo sa akin mula pa noon." Tinapik ni Ma'am Lina ang kanyang balikat. "Walang anuman, Carl. Karapat-dapat ka rito at alam kong marami ka pang mararating. Huwag ka lang titigil, anak." Sa gabing iyon, habang nakauwi na sila sa kanilang barong-barong, hawak ni Carl ang sulat ng rekomendasyon. Mas lalo siyang nagkaroon ng pag-asa at inspirasyon. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sa bawat pagsubok na nadaanan niya, ngayon ay isa na siyang hakbang na mas malapit sa katuparan ng kanyang pangarap. Kinabukasan ng kanyang graduation, tumanggap ng tawag si Carl mula sa kanyang tiyahin Rosa na matagal lang naninirahan sa Maynila. Ibinahagi nito na handa siyang patuloyin si Carl sa kanyang bahay habang nag-aaral ng kolehiyo. Isang gabi, habang sila ay nagtatapos ng hapunan, binuksan ni Carl ang tungkol sa alok ng kanyang tiyahin. "Tay, Nay, gusto ko po sanang tanggapin ang alok ni tiyahin Rosa. Mahirap pong iwan kayo pero alam ko po na malaking tulong to sa pag-abot ng pangarap ko." Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Halatang pinipigilan ng luha sa kabila ng ngiti. "Anak, kahit mahirap para sa amin, gusto namin ang pinakamabuti para sa iyo. Alam namin na doon, mas marami kang pagkakataong magtagumpay." Sumingit ang kanyang ama habang mabagal na humigop ng kape. "Hindi madali ito para sa amin, Carl. Magiging malayo ka sa amin at hindi namin alam kung kailan ka namin muling makikita. Pero anak, ang pangarap mo ay ang pangarap din namin. Ipinagmamalaki ka namin." Dahil sa sinabi ng mga magulang, hindi na napigilan ni Carl ang mapaluha. "Pangako ko po, hindi kayo magsisisi, Nay-Tay. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo at para hindi po masayang ang lahat ng sakripisyong ginawa niyo para sa akin." Bago siya matulog, tinignan ni Carl ang maliit nilang bahay at naramdaman ng pangungulila na parang alon na bumabalot sa kanya. Alam niyang walang kasing ligaya ang tumira sa tabi ng mga mahal niya sa buhay, ngunit batid din niya ang pagkakataong ito ay hindi niya pwedeng palampasin. Sa araw ng kanyang pag-alis, dumating ang ilang mga kapitbahay, mga kaibigan at kamag-anak upang magpaalam. Sa simpleng barangay nila, malaking bagay ang makita ang isang katulad ni Carl na may pangarap at kakayahang mag-aral sa Maynila. Habang papalapit na ang sasakyan na magdadala sa kanya sa bus terminal, huling niyakap ni Carl ang kanyang mga magulang. "Tay, Nay, mahal na mahal ko po kayo. Pangako ko po, babalik ako ng matagumpay." "Mahal ka rin namin, anak. Mag-ingat ka doon at huwag ka lilimutan ang mga pangarap mo," sabi ng kanyang ama, pilit na pinapatatag ang boses. "At tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Kahit saan ka man dalhin ng tadhana, nandito lang kami para sa'yo." Sa bawat hakbang papalayo, nararamdaman ni Carl ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit kasabay nito ang tumitibay na pagnanais niya na tuparin ang kanyang mga pangako. Habang pinagmamasdan ang tanawin ng probinsya sa bintana ng bus, hinawakan niya ang sulat ng rekomendasyon sa kanyang bulsa at muling inalala ang mga pagsisikap na nagdala sa kanya sa puntong ito. "Maynila," bulong niya sa sarili. "Handa na ako." Habang si Carl ay patuloy na nakikipagbuno sa mga hamon ng kolehiyo sa Maynila, hindi rin nagpapabaya ang kanyang mga magulang sa kanilang bahagi. Pagkatapos ng ilang buwang pagtsatsaga at paghahanap ng mas maayos na mapagkakakitaan, napagdesisyonan ng kanyang ina at ama na magtinda ng isda sa palengke. Ang dating pamamasura na pangunahing ikinabubuhay nila ay unti-unting napalitan ng mas maayos na trabaho. At dito nila nahanap ang isa pang daan upang suportahan ang pangarap ng kanilang anak. Isang madaling araw, nagising ng maaga si Aling Silya at Mang Tomas
upang pumunta sa pantalan, kung saan naghihintay ang mga bangkang karga ang sariwang huling isda mula sa dagat. Sa bawat hakbang nila, dama nila ang pagod mula sa mahabang biyahe sa gabi. Ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Habang sila ay namimili ng mga isda, nagkikwentuhan sila tungkol kay Carl. Iniisip kung paano ito nakikibagay sa malaking lungsod ng Maynila. Alam mo mahal, ang hirap isipin na ang anak natin ay malayo sa atin, sabi ni Aling Silya habang pinipili ang mga bangus. Pero kapag naisip ko na nag-aaral siya para matupad ang pangarap niya, nakakawala ng pagod. Ganyan talaga ang sakripisyo natin, mahal. Para sa kabubuti niya, nagtitiis siya roon at dito naman tayo magtitiis para sa kanya. Sagot ni Mang Tomas habang masusing tinitimbang ang mga tilapia na kanilang bibilhin. Pagdating sa palengke, pinaghandaan nila ang kanilang pwesto. Maingat na inayos ang bawat isdang kanilang nakuha sa umaga. Sa bawat tawag nila sa mga dumaraan, "Bili na po kayo, sariwang isda, para po kayong pumunta sa dagat." Makikita ang sigasig sa kanilang boses. Ang sigasig na hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi para sa kinabukasan ni Carl. Isang suking nagngangalang Aling Puring ang huminto sa kanilang pwesto. "Aba, Silya, Tomas, ang daming tao sa pwesto nyo ah." Tuwang-tuwang sabi nito habang tumitingin sa mga bangus na nakahilera. Ngumiti si Aling Silya. "Salamat, Puring. Kung alam mo lang, para sa anak namin ito. Nasa Maynila siya ngayon eh. Nag-aaral para maging abogado. Kaya kahit mahirap, ginagawa namin ito." "Mabuhay kayo, Silya. Sana nga matupad ang pangarap ng anak nyo," sabi ni Aling Puring habang masaya siyang bumibili ng 1 kilo ng isda. Dumami ang mga suki ni Aling Silya at Mang Tomas at unti-unti silang nakilala bilang isa sa mga pinakamahuhusay na magtinda ng isda sa palengke. Sa bawat benta, nararamdaman nila ang kanilang pagtulong sa pangarap ni Carl. Kapag dumadating ang gabi at pauwi na sila, lagi silang nag-uusap tungkol sa kinabukasan. Iniisip ang araw na si Carl ay maging abogado na. Isang araw, habang pinaplansya ni Aling Silya ang kumot ni Carl na naiwan sa kanilang tahanan, hindi niya mapigilang mapaluha. Para sa kanya, ang bawat isdang natitinda niya ay hakbang papalapit sa tagumpay ng kanyang anak. Alam niyang bawat araw na nagdudusa siya sa init ng palengke, sa amoy ng isda, at sa pagod ng katawan ay may malaking kapalit. Sa kanyang isipan, natanaw niya si Carl na suot ang isang kasuotang pang-abogado. Maayos at matagumpay. Hawak ang mga pangarap ng kanilang pamilya. Napabuntong hininga si Aling Silya. "Para kay Carl ang lahat ng sakripisyong ito. Balang araw, hindi na tayo mangangailangan. Magiging abogado siya at matutupad ang pangarap niya. Ang pangarap ng ating pamilya." At sa bawat araw ng kanilang pagtitinda sa palengke, lumalakas ang kanilang loob at nagiging matibay ang kanilang determinasyon. Alam nila, hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Sapagkat sa bawat hirap, kasama nila si Carl sa pag-abot ng pangarap. Makalipas ang ilang taon ng walang sawang pagsusumikap, sa wakas ay gumraduate na si Carl. Taglay ang diploma at ng mga alaala ng bawat hirap at pagsasakripisyo. Tumayo siya sa entablado na may ngiti at pagmamalaki. Alam niyang hindi lamang para sa kanya ang tagumpay na ito. Para ito sa kanyang mga magulang na nagtiis sa palengke at sa bawat sakripisyong ginawa nila para sa kanyang pangarap. Pagkatapos ng graduation, kinausap ni Carl ang kanyang mga magulang sa isang tawag. Ramdam ang saya at pagmamalaki sa kanilang mga boses. "Aba, anak, kung nandito ka lang, nako, baka pati yung buong barangay ay patawag namin para magdiwang." Masayang biro ng kanyang ama habang tila hindi mapigilan ng lungkot at saya sa kanilang boses. "Oo nga, anak. Ipinagmamalaki ka namin. Bawat benta ng isda, bawat lakad sa palengke, lahat ng iyon ay sulit dahil sa'yo." Dugtong ni Aling Silya at tila mahikbi sa kanyang tinig. Napangiti si Carl, ngunit naman niya rin ang bigat ng pasyang kailangan niyang gawin. "Tay, Nay,
Alam ko po na gusto niyo na po akong umuwi at makasama kayo. Pero sa ngayon po, kailangan ko munang manatili dito sa Maynila eh. Dito ko masisimulan ng karir ko. At alam kong dito ko rin kayo matutulungan ng mas mabuti. Bagaman may lungkot sa kanilang mga boses, hindi rin nag-atubili ang mga magulang niya sa pagsuporta sa desisyon ni Carl. Anak, ano man ang kailangan mong gawin, kami lagi lang nasa likod mo. Sagot ng kanyang ama. Oo, anak. Dagdag ni Aling Silya. Basta, huwag mong pababayaan ang sarili mo. At tandaan mo, kahit ano pa man, proud na proud kami sa'yo. Habang patuloy si Carl sa pag-angat ng kanyang career sa Maynila, ang kanyang mga magulang ay nanatili sa kanilang simpleng pamumuhay sa probinsya. Patuloy pa rin sila sa pagtitinda ng isda sa palengke. Ngunit ngayon ay may kakaibang saya sa kanilang araw-araw na gawain. Alam nilang bawat isdang kanilang itinitinda ay bahagi pa rin ng pagsuporta sa kanilang anak. Sa tuwing may makakakilala sa kanila sa palengke at magtatanong tungkol kay Carl, buong pagmamalaking ikikwento ni Mang Tomas, abogado na ang anak namin. Kahit mahirap, lahat ng pagod ay may bunga pala talaga. Ngunit kahit gaano kalayo si Carl sa kanila, sa bawat tagumpay na nararanasan niya sa Maynila, alam niya na ang kanyang pamilya sa probinsya ay kasama pa rin sa kanyang mga tagumpay at sa kanyang pangarap na maglingkod sa mga naaapi at nangangailangan. Isang araw, habang abala sina Mang Tomas at Aling Silya sa pagtitinda ng sariwang isda sa kanilang pwesto sa palengke, napansin nilang papalapit ang isang pulis na tila may mabigat na ekspresyon sa mukha. Ang pulis na ito ay si Sergeant Mendoza, kilalang kinatatakutan sa kanilang lugar. Marami ang nakakaalam na siya ay mapagsamantala at madalas na humingi ng lagay sa mga maliliit na tindero upang hindi sila gambalain o kaya naman ay takutin. Tumigil si Sergeant Mendoza sa harapan ng pwesto ni Mang Tomas. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanindak. Sinipat niya ang kanilang mga paninda at pagkatapos ay naglagay ng malalaking kamay sa kanyang bewang habang nakatitig sa kanila. Malakas ang kita niyo sabi niya ng malamig. Mukhang araw-araw kayo may benta rito. Kabado si Mang Tomas, ngunit pilit niyang inipon ng lakas ng loob. Opo sir, mahirap ang buhay Kaya kahit papaano nagsusumikap kaming magtinda rito para may maipakain sa mga anak namin. Ah, ganun ba? Tugon ni Sergeant Mendoza habang pilyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Baka naman gusto nyo ring makapag-ambag para sa ating seguridad. Alam niyo naman na magulo ang paligid ngayon Mahirap na baka mapahamak ang negosyo nyo. Nagkatinginan si Mang Tomas at Aling Silya. Hindi agad makapaniwala sa kanilang narinig. Batid nila ang pinupunto ng pulis. Gusto nitong hingan sila ng pera kapalit ng tinatawag niyang proteksyon. Ngunit alam nilang walang ekstrang pera sa kanilang kita. Ang bawat sentimo ay mahalaga para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Pasensya na po, sir. Mahinang sagot ni Aling Silya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses kahit nararamdaman niyang nanginginig siya sa kaba. Wala po kaming sobrang pera para dyan Lahat po ng kinikita namin, ginagamit namin para sa pamilya. Napataas ang kilay ni Sergeant Mendoza at ang pilyong ngiti ay napalitan ng mapanganib na tingin. Ganun ba? Sige, tatandaan ko yung sinabi niyo Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang lumayo, sumulyap siya pabalik at ngumisi. Ramdam ni Mang Tomas at Aling Silya na ang tinging iyon ay may kasamang babala. Tila nagsasabing hindi pa rito natatapos ang usapan. Alam nila na babalik pa ang pulis na iyon at may masamang balak sa kanilang munting negosyo. Makalipas ang ilang araw, habang patuloy na abala sina Mang Tomas at Aling Silya sa kanilang pagtitinda, bumalik si Sergeant Mendoza sa kanilang pwesto. Ngunit ngayon ay mas malamig ang ekspresyon at halatang hindi maganda ang kanyang pakay. Lumapit siya sa kanila at sinimulang inspeksyonin ang kanilang mga paninda. Ngunit ngayon ay may halong pang-iinsulto ang bawat kilos niya. Bakit hindi yata kayo nakikinig?
Sabi niya nang may tono ng pang-uuyam. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na kailangan nyo ng proteksyon? Hindi nyo ba alam na bawal ang walang tamang dokumento sa pagtitinda rito? Nagkatinginan si Mang Tomas at Aling Silya. Naguguluhan at taga-alala. Alam nilang may rehistro ang kanilang pagtitinda at regular silang nagbabayad ng bayarin sa palengke. Hindi rin bago sa kanila ang ibang tendero. Kaya, nakakasiguro silang legal ang kanilang pwesto. Sir, mahinang sabi ni Mang Tomas, sinusubukang huwag patulan ng pulis. Kumpleto naman po kami ng mga papeles para sa pagtitinda. Wala po kaming nilalabag na batas. Ngunit imbis na magpaawat, mas naging agresibo pa si Sergeant Mendoza. Ganun ba? Akala nyo ba madali lang yan? Kung gusto nyo talaga magtinda rito ng tahimik, mas mabuting makisama kayo. Kung hindi, baka mapilitan akong ipasara ang pwesto nyo at maghanap ng ibang pagkukunan ng pera ang mga tao rito. Ang boses ng pulis ay lumalalim. Tila ba sinasadya niyang takutin at gipitin ng mag-asawa. Sa likod ng mga paninda, naramdaman ni Aling Silya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pilit niyang kinakalma ang sarili, ngunit damang-dama niya ang pagkapahiya at galit sa ilalim ng lahat ng takot. Alam niya ang tinitirang ito ng pulis ay isang banta, isang tahasang pagsasabi na kailangan nilang magbigay kung nais nilang manatiling payapa. Baka naman po, pwedeng makipag-usap tayo ng maayos. Sinubukang makiusap ni Aling Silya kahit ramdam niyang halos hindi na siya makahinga sa kaba. Makipag-usap? Sambit ni Sergeant Mendoza na may ngising tila nanunuya. Mag-usap tayo kung may maibibigay kayong contribution sa protection ninyo. Kung wala, tandaan nyo na hindi palengke ang may kontrol dito. Kaya bago kayo magsalita ng kahit ano pa, maghanda na kayo ng may bibigay para wala tayong magiging problema. Iniwan silang mag-asawa ni Sergeant Mendoza na may masamang tingin. Tila nagpapaalala na hindi siya natutuwa sa kanilang pagtanggi. Sa bawat hakbang ng pulis palayo, naramdaman ni Mang Tomas ang bigat ng banta sa kanilang munting negosyo. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang kanilang kabuhayan ang nasa panganib, kundi ang dignidad na pinagsikapan nilang itaguyod para sa kanilang pamilya. Isang umaga, abalang-abala si Mang Tomas at Aling Silya sa pagtitinda. Masaya silang nag-aayos ng mga paninda habang pinaglilingkuran ang kanilang mga suki. Ang palengke ay puno ng mga tao at tila isang pangkaraniwang araw para sa lahat. Ngunit hindi nila inaasahan na sa gitna ng kanilang pagtitinda ay babalik si Sergeant Mendoza at hindi lamang mag-isa, may kasama siyang dalawang kasamahang pulis na mukhang handa ng manghuli. Lumapit si Sergeant Mendoza sa pwesto nila at sa isang iglap, sinimulan niyang tanggalin isa-isa ang kanilang mga paninda. Isinusuksok sa malalaking sako na dala ng kanyang mga kasama. Nagulat si Mang Tomas at Aling Silya, hindi alam ang gagawin habang pinanonood ang kanilang pinaghirapang paninda na kinarga ng pulis na tila walang pakialam sa kanilang nararamdaman. Sandali, ano pong ginagawa ninyo sa mga paninda namin? Tanong ni Aling Silya, halos hindi na niya napigilan ang pagluha sa takot at galit. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Kung ayaw nyo ng problema, magbigay kayo ng contribution para sa kaligtasan nyo rito. Malamig na sagot ni Sergeant Mendoza habang patuloy na kinukumpiska ang kanilang mga isda. Wala kayong rehistro. Di kayo pwede magtinda rito ng iligal. Hindi malaman ni Mang Tomas kung paano sasagutin ng pulis. Alam nilang kompleto sila ng mga papeles, ngunit tila ba walang pakialam si Sergeant Mendoza sa kanilang paliwanag. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Tila sinasadya pa nilang gawin ito sa harap ng maraming tao para lalo silang mapahiya. Lumapit ang ilang mga kapitbahay at suki nila. Nakikitang inaalisan ng paninda sina Mang Tomas at Aling Silya. Nagsimula silang magtanong, nag-aalala sa sitwasyon. Ano bang kasalanan nila, sir? Wala naman silang ginagawang masama. Bulalas ng isang suki na matagal nang bumibili sa kanila. Ngunit hindi pinansin ni Sergeant Mendoza ang mga tanong at pagmamakaawa. Sa harap ng lahat, pinahiya niya ang mag-asawa, sinasabi sa kanila
na kung hindi sila susunod, baka pati sila ay madala sa presinto. Humahagulgol na si Aling Silya, nakayuko, habang iniisip kung paano sila babangon pagkatapos ng insidenteng ito. Kung gusto nyo bang makabalik dito, alam nyo na ang gagawin nyo. Wala kayong puwang dito kung walang tamang dokumento. Sabi ng pulis na may malamig na ngiti bago siya umalis, dala ang mga paninda ng mag-asawa. Naiwan sila Mang Tomas at Aling Silya, nagkakahiyaan at puno ng kahihiyan sa harap ng kanilang mga suki at kaibigan. Ang kanilang maliit na kabuhayan ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Sa bawat hakbang palayo ni Sergeant Mendoza, mas lalo nilang naramdaman ang kawalang laban at pang-aapi na pinilit nilang tiisin para sa kanilang anak na si Carl. Sa mga paglipas ng mga buwan, matapos ang insidente sa palengke, walang nagawa sina Mang Tomas at Aling Silya kundi sundin ang kagustuhan ni Sergeant Mendoza. Buwan-buwan, bago dumating ang araw ng paghingi ng lagay ng pulis, maingat nilang iniipon ng kakaunting kita mula sa kanilang pagtitinda ng isda. Ang bawat sentimo ay sinisikap nilang pagtipirin para makalikom ng sapat na halaga upang maibigay kay Sergeant Mendoza. Kahit na alam nilang bawat piso ay malaking sakripisyo para sa kanilang pangangailangan, lalo na sa suporta nila para kay Carl sa Maynila. Pinili nilang tiisin ito para maiwasan ang mas malaking gulo. Itinago nila ang lahat ng ito kay Carl. Alam nilang abala ang anak sa kanyang pag-aaral at hindi nila nais na babahala ito o mawalan ng focus dahil sa kanilang sitwasyon. Kaya, tuwing tatawag o magpapadala ng sulat si Carl, sinisigurado nila na ipakita ang kanilang pagiging masaya at masigla. Kahit na sa likod ng ngiti ay ang takot at pagod na dulot ng pagsasamantala ni Sergeant Mendoza. Ano, mahal? Paano natin sasabihin kay Carl ang totoo? Baka masira ang kanyang pag-aaral kung malaman niya ang lahat ng ito. Tanong ni Aling Silya sa kanyang asawa, isang gabi matapos silang magbigay ng lagay kay Sergeant Mendoza. Umiling si Mang Tomas, nakatitig sa sahig habang ninanamnam ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ayaw kong mag-alala si Carl. Nagpakahirap siya sa pag-aaral para sa pangarap niya. Hayaan na muna natin na tayo na lang muna magdusa, mahal. Balang araw, makakaraos din tayo. Kahit naramdam nila ang kawalang laban sa kanilang kalagayan, pilit nilang hinanap ang tibay ng loob para harapin ang bawat araw. Para sa kanila, ang mahalaga ay mapanatiling tahimik at payapa ang kalagayan ni Carl sa Maynila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap na itago ang katotohanan, hindi nila maitatanggi na unti-unti na silang nauubusan ng lakas at pag-asa. Sa tuwing magpapakita si Sergeant Mendoza sa kanilang pwesto, nararamdaman nilang tila may multo na unti-unting sumasakal sa kanilang buhay. Ang banta na laging nandyan, ngunit para kay Carl, isang maliwanag at masayang buhay ang kanilang pinapakita. Sapagkat iyon lamang ang tanging kaya nilang gawin, ang magkunwari na ang lahat ay maayos, kahit na alam nilang unti-unti na silang nababaon sa pagsasamantala ng pulis. Makalipas ang ilang buwan, mas naging agresibo si Sergeant Mendoza sa kanyang paghihingi ng lagay. Hindi na siya kontento sa dati niyang halaga. Ngayon, halos doble na ang hinihingi niya buwan-buwan. Bawat pagpunta niya sa palengke ay nagdudulot ng matinding kaba sa dibdib ni Mang Tomas at Aling Silya. Pinipilit nilang maghanap ng paraan upang mabayaran siya. Kahit pa madalas, nauubos ang kanilang kita at kailangan nilang mangutang sa iba pang tindero o mga kaibigan para lamang mapunan ang hinihingi ng pulis. Isang araw, bumalik si Sergeant Mendoza sa kanilang pwesto. Suot ang nakangising mukha na tila ba pinipilit silang sundin ang kanyang kagustuhan. Alam nyo, Tomas, hindi na sapat ang binibigay nyo. Sambit ni Sergeant Mendoza na may malamig na tinig. Mataas ang presyo ng kapayapaan ngayon. Kung gusto nyo magtinda rito ng tahimik, dapat handa rin kayo magbigay na mas malaki. Halos mapalunok si Mang Tomas. Pilit na tinatago ang kaba. Sir, pasensya na po pero alam nyo naman na maliit lang ang kita namin dito sa palengke. Wala na po kaming ibang mapagkukunan pa. Ngunit hindi natinag si Sergeant Mendoza. Nagtaas siya ng kilay
at tila ba pinagmamasdan si Mang Tomas ng buong pagkutya. Kung talagang gusto nyo magtinda dito, kailangan nyo makapagbigay. Ayaw kong marinig ng kahit anong reklamo. Kung hindi, baka mas lumaki pa ang problema nyo. Wala silang nagawa kundi ang muling magbigay ng pera. Kahit alam nilang malaki na ang ibabawas nito sa kanilang kita. Uuwi sila gabi-gabi na halos wala nang natitira para sa kanilang sarili. At madalas, sakto lamang ang natitira para sa mga pangunahing pangangailangan. Pinipilit nilang manatiling matatag, ngunit ramdam nila na ang bawat pagdating ni Sergeant Mendoza ay parang patibong na lalo lamang sumasakal sa kanilang kabuhayan. Minsan, habang nag-uusap ang mag-asawa sa kanilang maliit na bahay, hindi napigilan ni Aling Celia ang kanyang pag-iyak. Tomas, hanggang kailan natin kakayanin to? Halos wala na tayong natitira sa kinikita natin. Wala na akong ibang magawa kundi mangutang para lang may maibigay sa kanya. Yumuko si Mang Tomas, damang-dama ang bigat ng sitwasyon. Di ko alam, Celia. Para tayong nabubuhay sa takot at pang-aapi araw-araw. Pero para kay Carl, kailangan nating tiisin to. Ayaw kong malaman niyang ganito ang nangyayari rito. Patuloy nilang itinago ang lahat kay Carl. Kahit na sa bawat buwan ay lumalala ang kanilang sitwasyon. Ang kanilang tahanan ay unti-unting napupuno ng pangamba at ang bawat pagkatok ng pulis ay nagpaparamdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit para kay Carl, ang buhay ay tila maayos pa rin sapagkat patuloy nilang nilalabanan ang kanilang sakit at takot. Iniisip na ang sakripisyong ito ay para sa kinabukasan ng kanilang anak. Habang patuloy sa panggigipit si Sergeant Mendoza, hindi lamang ang pera ang kanyang kinukuha mula kina Mang Tomas at Aling Celia. Hindi na siya kontento sa lagay na buwan-buwan na ibinibigay ng mag-asawa. Ngayon ay hinihingi na rin niya ang mga paninda nila ng libre. Minsan, habang maraming tao sa palengke, bigla na lang niyang aabutin ang mga isda mula sa pwesto nila at kukunin ito ng walang bayad. Hindi lamang sila nawawalan ng kita, kundi lalo pang bumababa ang tingin sa kanila ng ibang tendero at suki. Ramdam nila ang panghihiya at pangungutya, ngunit wala silang magawa kundi magtiis sa pag-abuso ng pulis. Isang araw, dumating si Sergeant Mendoza at agad na lumapit sa kanilang pwesto. Tinanggal niya ang isang malaking bangus mula sa kanilang mesa at nilagay ito sa isang dala niyang bag. Sabay sulyap kay Mang Tomas na tila ba nagpapahiwatig ng panggigipit. Alam niyo na, hindi ba? Para sa seguridad ng negosyo niyo. Nagdangkang magsalita si Aling Celia, hindi na napigilan ng damdamin. Sir, hindi naman po yata tama to. Kailangan din po namin ng kita para mabuhay. Ang hirap na nga po ng buhay eh. Biglang nagdilim ang mukha ni Sergeant Mendoza at bumaling siya kay Aling Celia. Ang kanyang tingin ay puno ng pagbabanta. Ano? Wala akong pakialam sa hirap nyo. Kung ayaw nyong sumunod, baka pwedeng ipasara ko na lang kaya rito. Alam nyo bang madali lang para sa akin na ipalis kayo dito? Natigilan si Aling Celia at napatingin siya kay Mang Tomas na halatang nagpipigil ng galit. Wala silang magawa kundi ang magpigil at magpakumbaba sapagkat alam nila na mas mahihirapan sila kung ipipilit ang kanilang mga hinaing. Sa harap ng maraming tao, pinilit nilang tiisin ang kahihiyan at pang-aabuso ng pulis. Sa bawat hakbang ni Sergeant Mendoza palayo, pakiramdam ni Mang Tomas at Aling Celia ay parang tinatapakan ng kanilang pagkatao. Hindi lamang ang kanilang kabuhayan ang tinamaan, kundi pati na rin ang kanilang dignidad bilang mga magulang. Ang lahat ng ito ay kanilang tiniis. Lahat ng pang-iinsulto at pang-aabuso para lamang maipakita kay Carl na ang kanilang sakripisyo ay walang katapusan para sa kanyang mga pangarap. Ngunit habang papalayo si Sergeant Mendoza, nagpatuloy silang magpanggap ng tapang sa harap ng kanilang mga suki at kaibigan. Itinataas ang kanilang ulo kahit batid nila na bawat pagbalik ng pulis ay isang karagdagang pasakit. Sa kanilang mga mata, nagkikislapan ang luha ng pangungulila sa katarungan na tila hindi nila maabot. Habang patuloy ang mga buwan ng pang-aabuso, lalong lumalalim ang kawalan ng pag-asa ni Mang Tomas at Aling Celia. Unti-unti nang nawawalan ng mga suki ang kanilang pwesto
dahil sa madalas na presensya ni Sergeant Mendoza na nagdudulot ng takot sa mga mamimili. Sa bawat paghingi niya ng dagdag na lagay at libreng paninda, mas lalo silang nawawalan ng kita. Kung dati ay nakakatipid pa sila kahit papaano para sa sarili nilang pangangailangan at para sa konting padala kay Carl, ngayon ay halos wala nang natitira sa kanilang kita. Isang araw, habang pagod na pagod si Mang Tomas sa pagtatrabaho, naupo siya sa gilid ng kanilang pwesto at nag-isip. Alam niyang hindi na nila kayang ipagpatuloy ang ganitong sitwasyon. Lahat ng kanilang inutang para makabayad kay Sergeant Mendoza ay halos hindi na nila mabayaran. Sumasakit na rin ang kanilang katawan sa sobrang pagtatrabaho at sa hirap ng sitwasyon na hindi mabago-bago. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit nilang manatiling tahimik at itinatago ang lahat kay Carl, sapagkat alam nilang maaapektuhan ng anak kapag nalaman niya ang kanilang kalagayan. Habang nakaupo si Mang Tomas sa kanilang pwesto, dumaan ang isang matandang tindera, si Aling Puring, na matagal nang nagtitinda sa palengke. Napansin niyang hindi maganda ang itsura ni Mang Tomas, kaya nilapitan niya ito. "Tomas, napapansin kong hindi na maganda ang kalagayan niyo ng asawa mo. Ano bang nangyayari?" Tanong ni Aling Puring, puno ng pag-aalala. Napatingin si Mang Tomas, nagdadalawang isip kung ibabahagi ba ang kanilang problema. Ngunit sa dami ng pasanin sa kanyang balikat, hindi na niya napigilang sabihin ang totoo. "Aling Puring, hirap na kami. Si Sergeant Mendoza, di na kami tinatantanan. Halos lahat ng kinikita namin napupunta sa kanya. Wala na kaming maitira para sa sarili namin." Napabuntong hininga si Aling Puring at halatang naawa sa mag-asawa. "Diyos ko, Tomas, hindi tama to. Kailangan mo nang sabihin to kay Carl. Dapat malaman ng anak mo ang ginagawa ng pulis na iyon. Baka may maitulong siya sa inyo." Umiling si Mang Tomas. "Ayoko malaman ni Carl ang lahat ng ito, Aling Puring. Nag-aaral siya at gusto ko na makapagtapos siya ng walang iniisip na problema. Kahit kami na lang ang magdusa." Sa puntong iyon, dumating si Aling Celia na may dalang konting paninda. Narinig niya ang usapan nila ni Aling Puring at lumapit siya sa asawa. Halatang puno ng pagod at lungkot sa kanyang mukha. "Tomas, tama si Aling Puring. Hindi natin kayang itago ito magpakailanman. Nawawalan na tayo ng suki at halos wala na tayong kita. Ano pa bang magagawa natin?" Tumitig si Mang Tomas sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit at kawalang laban. Alam niya ang katotohanan ng sinabi ni Aling Puring at ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya kayang pabigatan ang kalooban ng kanilang anak. Ang pag-aaral ni Carl ang kanilang tanging pag-asa, ang kanilang tanging dahilan para patuloy na lumaban. Ngunit sa kanilang kalooban, alam nila na ang kanilang kakayahan at lakas ay unti-unti nang nauubos sa ilalim ng panggigipit at pang-aapi ni Sergeant Mendoza. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na malapit na sila sa sukdulan. Isang gabi, habang pauwi sina Mang Tomas at Aling Celia mula sa palengke, napansin nila na may nakasunod sa kanila. Nang lingunin nila, bumungad ang mukha ni Sergeant Mendoza. Galit na galit, kasama ang dalawang kasamahan na tila ba sanay sa ganitong sitwasyon. Lumapit ang mga pulis at agad na hinawakan si Mang Tomas sa braso, na nagulat sa biglang pagsugot sa kanila. "Akala nyo ba nakakalusot na kayo?" Galit na sabi ni Sergeant Mendoza. "Di ba kayo nakakapagbigay ngayong buwan? At ang lakas ng loob nyong lumaban, ha?" Nagsimula siyang sigawan ng mag-asawa sa harap ng ilang kapitbahay na dumadaan. Pinapahiya sila at inaakusahan ng mga gawa-gawang krimen. Tinakot niya silang ikukulong dahil umano sa iligal na pagtitinda at paglabag sa batas sa palengke. Nakiusap si Aling Celia, halos nanginginig sa takot at umiyak. "Sir, pasensya na po. Kapos na po kami. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng ibabayad." Pero hindi na nagbigay pa ng kahit anong awa si Sergeant Mendoza. Sa halip, mas lalo pa niyang pinatindi ang kanyang galit. Itinulak niya si Mang Tomas at sa harap ni Aling Celia, sinumulan siyang bugbugin. Nagsimula siyang magsuntok at manakit.
habang si Aling Celia ay nagpapaawat at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit takot din ang mga tao sa paligid, kaya walang naglakas loob na lumapit. Ganito ang napapala ng mga hindi marunong sumunod, sabi ni Sergeant Mendoza habang pinagmamasdan ang dugoang si Mang Tomas. Hindi pa siya nakontento at sinampal niya si Aling Celia nang tinangka nitong pigilan ng pananakit sa kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-abuso, kinaladkad ng mga pulis ang mag-asawa at isinakay sila sa sasakyan. Sinasabi na dadalhin sila sa presinto para sa kanilang mga paglabag. Habang nasa sasakyan, tahimik na naghawak kamay sina Mang Tomas at Aling Celia. Puno ng takot at pangungulila. Alam nilang ito ang huling sakripisyo, ang sukdulan ng lahat ng pagtitiis na ginawa nila para protektahan ng kanilang anak mula sa katotohanan ng kanilang sitwasyon. Sa loob ng malamig na sasakyan, habang papalayo sila sa kanilang komunidad, nagpasya sila na hindi na itago ang nangyari. Alam nilang darating ang panahon na kakailanganin nilang sabihin ang lahat kay Carl. Ngunit ngayon, ang tanging dasal nila ay ang hustisya para sa kanilang pamilya. Ang hustisya na matagal na nilang hinanap, ngunit hindi nila kailanman nakamit. Nang pauwi na si Carl sa kanilang opisina sa Maynila, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kamag-anak sa probinsya. Agad niyang naramdaman ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib, lalo na at bihira siyang makatanggap ng tawag mula sa kanilang lugar. Nang sagutin niya ang telepono, agad siyang nakarinig ng tinig na humagulgol sa kabilang linya. Carl, anak, kailangan mong umuwi. Sina Mang Tomas at Aling Celia, kinuha sila ng mga pulis. Binugbog sila at kinulong. Sabi ng kamag-anak, halatang balisa at natatakot. Hindi makapaniwala si Carl sa kanyang narinig. Parang may pumutok na sakit sa kanyang dibdib habang iniisip ang mga magulang sa ganitong sitwasyon. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ito. Lalo pa, alam niyang nagsisikap ang mga magulang na maayos na maghanap buhay. Ano? Paano nangyari ito? Anong ginawa nila para tratuhin ng ganito? Tanong ni Carl, sinusubukang pigilan ang kanyang panginginig. Naku Carl, matagal na silang sinisingil ng lagay ng isang pulis, si Sergeant Mendoza. Nung hindi na sila nakapagbigay, bigla na lang silang binugbog at kinaladkad papunta sa presinto. Sa puntong iyon, ang lahat ng galit at sakit ay sumiklab sa puso ni Carl. Alam niyang wala siyang ibang dapat gawin kundi ang umuwi at harapin ang mga gumawa nito sa kanyang mga magulang. Tinalikuran niya ang kanyang mga gawain sa opisina at mabilis na nag-ayos upang makabalik sa kanilang probinsya. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi maalis sa isip ni Carl ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga ngiti, at ang pagmamahal nila para sa kanya. Hindi niya matanggap na sa kabila ng lahat ng hirap at pagtitiis nila, magtatapos ito sa ganitong karahasan. Sa kanyang paglalakbay, alam niyang hindi siya basta maghahanap ng hustisya lamang. Isusugal niya ang lahat ng kanyang kakayahan upang mabigyan ng katarungan ng kanyang mga magulang. Isa na siyang kilalang abogado sa Maynila, maraming natulungan at may malalaking koneksyon sa gobyerno. Alam niyang may kapangyarihan siya ngayon na hindi lamang makakuha ng hustisya para sa kanyang mga magulang, kundi upang bigyang pananagutan ang lahat ng kasamaan ni Sergeant Mendoza at ng kanyang mga kasamahan. Sa kanyang puso, alam niyang ito ang misyon na hindi niya maaaring talikuran. Pagdating ni Carl sa kanilang probinsya, diretso siyang nagtungo sa presinto kung saan nakakulong ang kanyang mga magulang. Sa bawat hakbang papalapit sa pintuan, dama niya ang pagsiklap ng galit at awa sa puso. Agad siyang pumunta sa front desk kung saan naroon ang isang pulis na walang alam sa bigat ng kanyang pinagdaraanan. Gusto kong makita ang mga magulang ko. Malakas at madiin ang kanyang boses, sapat para mapansin ng mga tao sa paligid. Ang pulis na nakabantay ay tumingin ng may pagdududa. At sino ka naman? Tanong nito, halatang walang balak sundin ang pakiusap ni Carl. Mabilis na nagpakilala si Carl. Ako si Carl, ang anak ni na Tomas at Celia. At abogado ako sa Maynila.
Gusto kong malaman kung bakit nakakulong ang mga magulang ko at makita sila ngayon din. Sa sandaling iyon, napatingin ang mga pulis sa paligid. Napansin ng kanilang kapitan ang kaguluhan at lumapit upang malaman ang nangyayari. Pagkarinig sa pangalan ni Carl at matuklasang isa siyang abogado, biglang nag-iba ang pakikitungo ng kapitan. Tumitig siya ng maigi kay Carl, tila ba tinatansya kung paano nito hahawakan ang sitwasyon. Abogado ka pala, Carl. Sabi ng kapitan na halatang nagtatago ng kaba. Nasa likod ng mga magulang mo, pero tila may kasong sinampa laban sa kanila. Halos mapakuyom si Carl sa galit. Kasong isinampa? Alam kong wala silang ginagawang masama at alam ko rin kung sino ang responsable sa pagkakakulong nila. Nagsimulang kumalampag ang presinto sa pagkatananta ng mga pulis, lalo na at naaninag nila na hindi basta-basta ang taong kaharap nila. Hindi nila inasahan ang anak ng kanilang biktima ay isang kilalang abogado, isang taong may reputasyon at impluwensya sa Maynila. Habang ipinapakita ng kapitan ang daan patungo sa selda ng kanyang mga magulang, damang-dama ni Carl ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lamang ito usapin ng pagligtas sa kanyang mga magulang, alam niyang ito ang magiging simula ng mas malaking laban para sa hustisya at katarungan laban sa mga mapang-abusong pulis na nasa harap niya ngayon. Sa sandaling nakita ni Carl ang kanyang mga magulang sa loob ng selda, para bang tumigil ang oras. Nakita niya si Mang Tomas at Aling Celia, parehong may pasa at sugat sa mukha. Ngunit sa kabila ng lahat, nagtangka pa rin silang umiti sa kanya upang hindi siya mag-alala. Agad na lumapit si Carl, pilit na pinipigilan ng luha at ang galit na nararamdaman sa kanilang sinapit. Anak, mahinang bulong ni Aling Celia habang hawak ang rehas. Halatang pilit na iniisip kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Pasensya ka na. Di namin sinabi sa'yo ang totoo. Ayaw naming mabahala ka sa lahat ng sakripisyo namin para sa'yo. Nay, Tay, bakit niyo to tiniis ng ganito katagal? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Malalim ang boses ni Carl, puno ng lungkot at galit sa sinapit ng kanyang mga magulang. Nagpaliwanag si Mang Tomas. Ang kanyang tinig ay mabigat at pagod. Anak, ayaw namin guluhin ang buhay mo sa Maynila. Alam naming abala ka sa trabaho mo at ayaw naming maging pabigat. Pinili namin na kami na lang ang magtiis. Hindi napigilan ni Carl ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, inako ng kanyang mga magulang ang lahat ng hirap para lamang hindi maapektuhan ang kanyang buhay at pangarap. Ngunit sa puntong iyon, alam niyang hindi na siya papayag na manatili ang kanyang mga magulang sa ganitong sitwasyon. Lumakas ang kanyang loob at mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon na ipaglaban sila. Hindi na to magpapatuloy, Nay. Tay, hindi ko hayaan na magpatuloy ang ganitong pagtrato sa inyo. Sabi ni Carl, puno ng determinasyon. Pangako, Nay, Tay, makakalaya kayo. Sisiguraduhin kong mananagot ang mga gumawa nito sa inyo. Narinig ng ilang pulis sa paligid ang boses ni Carl at may halong kaba ang kanilang tingin. Hindi na ito ang takot na magulang na kaya nilang gipitin. Ang kaharap nila ngayon ay isang abogado, isang anak na determinado at may kakayahang ipaglaban ang kanyang pamilya. Sa harap ng rehas ng selda, ipinangako ni Carl sa kanyang mga magulang na hindi niya titigilan ang labanang ito hanggang makuha nila ang hustisyang matagal na nilang inaasam. Kinabukasan, bumalik si Carl sa presinto, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa opisina, mga kilalang abogado at mga opisyal mula sa gobyerno na nagdadala ng kredibilidad sa kanyang panig. Bitbit nila ang mga dokumento para magsagawa ng masusing investigasyon sa mga akusasyon laban kina Mang Tomas at Aling Celia at sa mga pulis na nag-abuso sa kanila. Nang makita siya ni Sergeant Mendoza at ang kapitan, agad na sumilay ang takot sa kanilang mga mata. Hindi nila inasahan ang ganitong laban. Akala nila, tulad ng dati, madadaan nila sa takot at impluwensya ang kanilang mga biktima. Ngunit ngayon,
ang kanilang kinasusuklamang pamilya ay may matatag na depensa. Sa araw na ito, ako at ang aking mga kasamahan ay mag-iimbestiga sa presinto at sa mga gawain ng mga pulis dito. Mula sa sapilitang lagay, sa pananakit, hanggang sa iligal na pagkulong. Mariing pahayag ni Carl sa harap ng presinto, sa harap ng mga pulis at ilang tao mula sa kanilang komunidad na nakarinig ng balita at dumating upang magbigay ng suporta. Sinimulan nilang suriin ang mga dokumento ng kaso ni Mang Tomas at Aling Silya. At sa bawat pahina, naglalabasan ng mga kamalian at gawa-gawang ebidensya. Hindi nagtagal, isang matandang tindero ang lumapit kay Carl at sinabing nais niyang magbigay ng pahayag tungkol sa sapilitang paghingi ng pera ng mga pulis, lalo na ni Sergeant Mendoza sa mga tindero sa palengke. Isa-isa ring nagsalita ang iba pang mga biktima, mga tindero at maliliit na negosyante na matagal nang natatakot sa mga pulis na nananamantala sa kanilang kabuhayan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalong lumalabas ang mga ebidensya ng mga kasamaan ng mga pulis. Hindi na makapagsalita si Sergeant Mendoza at ang kapitan, at halatang balisa ang mga ito. Nagsimulang magtanong ang mga opisyal mula sa gobyerno, at sa bawat sagot at pag-iwas ng mga pulis, mas lalong nalalantad ang kanilang mga kasalanan. Alam ni Carl na ito na ang simula ng pagbagsak ni Sergeant Mendoza at ng kanyang mga kasamahan. Sa harap ng mga opisyal at sa gitna ng suporta ng komunidad, naging malinaw na ang kanilang ginagawang pang-aabuso ay hindi na makakalusot. Sa oras na iyon, nakita ni Carl ang pag-asa. Hindi lamang para sa kanyang mga magulang, kundi para sa buong komunidad na matagal nang inaapi ng mga pulis na ito. Sa puntong iyon, kinaharap ni Carl ang huling hakbang para sa katarungan. Matapos makuha ang lahat ng testimonya at ebidensya, isinampa niya ang kaso laban kay Sergeant Mendoza at sa mga kasamahan nito. Naging malaking balita sa kanilang probinsya ang kaso. Umabot pa ang usapan sa media. Kaya, maraming tao ang nag-abang sa magiging resulta ng paglilitis. Sa araw ng pagdinig, dinala sa korte sina Sergeant Mendoza at ang iba pang pulis na kinasuhan. Si Carl, kasama ang mga abogado at opisyal na tumulong sa kanya, ay tumindig ng may dignidad sa harap ng hukom. Handang ilatag ang lahat ng kasamaan ng mga pulis na ito. Ang kanyang mga magulang ay naroon din. Pinapakinggan ang bawat salita, puno ng pag-asa na matapos na ang lahat ng kanilang dinanas. Isa-isang tumistigo ang mga biktima. Isinalaysay ang kanilang mga karanasan sa pang-aabuso, pananakot at sa pilitang paghingi ng pera mula sa mga pulis. Nang ilatag na ni Carl ang ebidensyang nakalap nila, mga resibo ng mga sapilitang lagay, mga CCTV footage na nagpapakita ng pananakit at pag-aabuso ni Sergeant Mendoza, at mga testimonya ng mga tindero, halos wala nang masabi ang mga akusado. Walang laban sa dami ng ebidensya at kahit ang kanilang abogado ay halatang nagdadalawang isip na ipagtanggol sila. Sa huli, nagbigay ng hatol ang hukom. Si Sergeant Mendoza at ang kanyang mga kasamahan ay napatunayang nagkasala sa pang-aabuso sa kapangyarihan, iligal na paghingi ng lagay, at pananakit sa mga inosenteng sibilyan. Lahat sila ay pinatawan ng pagkakakulong at isang mabigat na parusa ang inilatag laban kay Sergeant Mendoza bilang pinuno ng mga kasamahan niya na nag-abuso. Sa labas ng korte, sinalubong ng komunidad si Carl at ang kanyang mga magulang. Maraming tao ang nagpasalamat sa kanila. At kahit hindi pa ganap na natatapos ang sakit ng kanilang mga naranasan, alam nila na nakamit na nila ang hustisya na matagal na nilang hinintay. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Carl ang kanyang mga magulang na nakangiti at malaya mula sa takot. Alam niyang nagtagumpay siya, hindi lamang bilang isang abogado, kundi bilang anak na nakipaglaban para sa karapatan ng kanyang pamilya at ng komunidad. Matapos ang matagumpay na paglilitis at pagkamit ng hustisya, tinutukan ni Carl ang pagbibigay ng mas magandang buhay para sa kanyang mga magulang. Sa bawat araw, sinikap niyang ipakita ang pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa kanila. Binigyan sila ng maayos at komportabling tahanan at sinigurado na hindi na nila kakailanganin na magtinda o magtrabaho ng mabigat sa palengke.
Dahil sa kanyang naging tagumpay at tapang sa pakikipaglaban sa mapang-abuso, nakilala si Carl sa kanilang probinsya at pati na rin sa Maynila bilang isang abogado na laging kakampi ng mga naaapi. Sa bawat kliyenteng lumalapit sa kanya, lalo na ang mga mahihirap at walang laban, hindi siya nagdadalawang isip na tumulong. Naging inspirasyon siya hindi lamang para sa kanyang komunidad, kundi para rin sa iba pang nangangarap na makamit ang hustisya sa kabila ng hirap ng buhay. Isang araw, habang nakatayo sa harap ng kanyang mga magulang at mga kapitbahay, ipinahayag niya ang isang pangako. Sa lahat ng taong naririto, sa lahat ng nakasaksi ng hirap at pagsubok na dinanas ng aking pamilya, nangangako ako na habang kaya ko, habang may pagkakataon, handa akong tumulong sa mga naaapi. Hinding-hindi ko hahayaan na may sino man ang magdusa dahil sa kasamaan at pang-aabuso. Sa mga salitang iyon, pinalakpakan siya ng mga tao, puno ng pag-asa at tiwala sa kanya. Para kay Carl, hindi lamang ito isang panata. Ito ay isang misyon na nakaugat sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong katulad nila.